green pastures He takes me. I know that He's right there for me in the daytime. While I wander, He watches over me. In the noontime, when I'm thirsty, I know that He's still there for me. To the waters He directs me. He gives me water to drink. Like a shepherd, He leads me, though the way I know not. In the desert, through the valleys, I know my shepherd's with me. Though I struggle through the valleys, I know that You are there for me. In the darkness, You save me. Through the night, You carry me home. Like a shepherd, He leads me home. The God of servants, the God of kings, God of the universe, God of all things. He rules the oceans, governs the seas. He rules the meadows, mountains, plants, and trees. Still He cares to watch over me, and He grants me all my needs. He leads me, guards me, restores me. For my Lord, my God, my shepherd cares. The courage of Esther, the grace of Ruth, the faith of Elijah and Isaiah's truth. Within the scriptures, the stories tell. They serve one God, the God we serve as well. Still He'll care to watch o'er me, and He'll grant me all my needs. He'll lead me, guard me, restore me. For my Lord, my God, my shepherd
He will be with you through the worst and best. He will provide you all of your needs. Trust every promise that He says He'll keep. For He cares to watch o'er me, and He'll grant me all my needs. He'll lead me, guard me, restore me. For my Lord, my God, my shepherd. For my Lord, my God, my shepherd. For I know my Savior cares for me. Come, Holy Spirit, we need you to help us daily to battle through. Come, Holy Spirit, and guide us to follow God's will through and through. Search us and try us, abide in us. Lead our souls and direct our paths. Hear the words our lips can say, our heart's desires each day. So dwell in me, Holy Spirit, dwell in me. Come and fill my soul. Cleanse and make me whole. Holy Spirit, dwell in me. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. So dwell in me, Holy Spirit, dwell in me. Come and fill my soul. Cleanse and make me whole. Holy Spirit, dwell in me. Holy Spirit, dwell in me. We started with a seed of faith planted in our hearts, watered by the grace of God and grew in His command. But when we thought our faith sufficient and dared to walk away, He followed us here while we were living, and with love we heard Him say, I need you to be deeply rooted in my promises, and even when the wind is blowing, you can stay with me in peace, standing firm in faith.
have searched me, and you know me very well. Where can I flee from your presence, Lord? I'm lost, I know you can tell. Lord, my heart was tainted by sin. How unworthy I have been. You've seen how deep my darkness inside, been far from your bright guiding light. Yet you clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. At the cross you offered your life. Through the cross you gave me sight to see how deep your love is for me. Been chained, oh Lord, but now I'm free. You clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. I once was a prisoner, but now I'm free. I once was blind, but now I see. I once was wandering, but now I'm found. Lord, but then you saw me empty, but your grace deemed me worthy. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. All I can say, my God, yes, I am fully known, yet fully loved.
Good morning po mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoong Diyos na muli tayong kakasama po sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito. At muli isang pagkakataon na tayo ay magkasama-sama pong muli sa matagal na panahon na nawala po ako dito sa StreamYard. Salamat po mga kapatid sa inyo pong maaga ring pagising upang tayo po ay makapag-aral po muna ng kanyang banal na salita bago natin simulan yung atin pong mga gagawin sa buong maghapon po na ito. Tayo po ngayon na nasa aklat po na Reflecting Christ at nasa buwan na po tayo ng February sa mga panahon po ito. February 6 po ngayon, Friday. At ito po ang ating huling paghahanda para sa araw po ng Sabat. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po na magkakasama po tayo sa araw po na ito. Kaya sa ngalan po ng buong team ng Hope at Calvary, muli po ninyo akong makakasama sa tulong at paggabay ng ating pong Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nakasama po natin dito ng maaga. Dito po sa StreamYard kay Sister Erlinda Esteban Montealdo. Magandang umaga po dyan sa inyo. Salamat po at kasama po namin kayo sa ating gagawing pag-aaral sa umaga po ito. Brother OG, good morning po. Salamat at tayo muli magkakasama. Tito Orlan and Tita Rose Mariano at sa lahat ng nasa inyo pong tahanan, magandang umaga po. Salamat po at kayo ay kasama po natin sa pag-aaral po na ito. Sister Testan, good morning din po. Good morning po sa inyo. At salamat na mayroon tayong pagkakataong muling magkita-kita at pakapag-aral po sa pamagitan po ng StreamYard. Magandang umaga rin kay Sister Biring Martinez Casuela. Magandang umaga po sa inyo. At salamat kayo rin po ay kasama natin sa pag-aaral sa umaga. At saka siyempre yung mga silent viewers po natin, kami po ay nagpapasalamat maging do sa mga donor ng ministry po na ito. Kami po ay nagpapasalamat din sa pagpapadaloy po ng mga pagpapala ng ating pong Panginoong Diyos upang makapagpatuloy po ang ministry pong ito. Pero bago po tayo magsimula po mga kapatid, bago natin simulan yung napakaganda nating pong pag-aaral para po sa umagang ito, nais ko pong samahan niyo po ako, humihiling po ako na samahan niyo ako na dumalangin po sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay dumako sa ating pong panalangin. O makapangyarihan po naming Diyos, kay buti po ninyo na sa umagang ito, muli kaming pahiramin ng buhay at kalakasan. Sa buong magdamag, ipinaranas po ninyo ang kapayapaan sa bawat isa. Nakapagpahinga kami ng maayos at kayo narito, tinanggap pong muli namin ang mga pagpapala na nagmumula dyan sa inyo sa kalangitan. Salamat din Panginoong Diyos, nagagamit namin ang bawat sistema ng aming pong mga pangangatawan ng nasa maayos pong pakiramdam. O Panginoon, kay buti po ninyo na sa mga ganitong pag-oras at pagkakataon, sasamahan nyo kami sa aming pong pag-aaral. At kayo rin ang magkakaloob ng pinakamabuti. Iniimbitahan po namin kayo, Panginoong Diyos, na kayo ang maghanda ng aming daang lalakaran para po sa araw na ito. Kayo ang magkaloob ng ilaw at higit sa lahat, lagi kaming titingin sa inyo upang maging inspirasyon sa aming pong buong maghapong paggawa at paglilingkod po sa inyo. O Panginoon, nais rin naming imbitahin ang banal na Espiritu upang siyang aming makasama, magbigay rin ng inspirasyon, magbigay ng comfort sa bawat isa, anuman ang mga pinagdaraanan po namin sa aming pong mga buhay. O Panginoong Diyos, sa mga kasama po namin sa kanilang mga tahanan at nakaririnig ng panalangin po na ito, may iba't iba po silang mga pinagdaraanan din sa buhay. Ngunit salamat, nariyan kayo upang sila po ay samahan at ipaunawa na kayo ang Diyos na buhay na siyang magkakaloob ng pinakamabuti. Ano man ang pinagdaraanan po, Panginoong Diyos, hinihiling po namin na huwag kaming bibitaw. Patnubayan niyo po kami at palakasin po ang aming pong mga pananampalataya sa inyo. Na ang mga pagsubok na ito ay hindi para maglayo sa amin sa inyo, kundi magdalisay ng aming pong mga pananampalataya sa lalong ikatitibay habang naghihintay po kami sa inyong ikalawang pagparito. Panginoon naming Diyos, amin ding tinatagubilin,
maging ang mga iba pang mga miyembro po ng aming pamilya, aming mga anak, aming mga magulang, aming mga kapatid, mga kaibigan, o Panginoon, anuman po at nasaan man po sila sa kasalukuyan, kayo rin nawa ang magpapala po sa bawat isa sa kanila. Maranasan nawa po rin nila ang pag-ibig na nagmumula po dyan sa inyo sa kalangitan. Salamat na anuman ang kanilang mga gagawin sa buong maghapong ito, kayo rin po ang sasama sa bawat isa sa kanila. Sa mga may karamdaman, o Panginoon naming Diyos, nababatid niyo po ang kanilang mga struggle, ang kanilang mga hirap, ngunit nakikiusap po kami sa inyo. Kayo ang amin pong dakilang manggagamot. Iparanas niyo nawa po, Panginoong Diyos, ang kagalingan sa bawat isa po sa kanila. O Panginoon, alalahanin din maging ang kanilang mga pinansyal na mga pangangailangan. Kayo rin nawa po ang magkaloob po nito. At hindi nawa po ito ang maging dahilan para lumayo po sila sa inyo. Bagos, lagi po silang kakapit. Lagi po silang mananampalataya. At lagi silang makakapagpuri pa rin po sa inyo. Bagaman nakakaranas sila ng ganitong klaseng mga pagsubok sa buhay. Panginoong Diyos, tinatagubilin po namin sa inyo ang aming pong mga sarili dahil alam po namin kung kami nakahiwalay po sa inyo, wala po kaming magagawa. Salamat po na sa umaga rin ito, dadalisayin niyo ang aming mga puso't isipan, patatawarin kami, lilinisin po kami. Salamat po, Panginoong Diyos, na ang mga pagkakasala pong ito ay inyong aalisin na siyang nagiging hadlang upang makalapit kami sa inyo ng lubusan. O Panginoon, kaibuti po ninyo na iparanas po sa amin ang pinakamabuti sa bawat oras ng aming buhay. Salamat o Diyos na maging ang mga maglalakbay sa araw na ito ay inyong papatnubayan, iingatan makakarating sa kanilang paroroonan at makikita at madadat na nila na nasa maayos ding kalagayan ang kanila pong mga mahal sa buhay. Salamat po na dirinig ang aming panalangin at ito po ay aming pakiusap sa inyo at sinasampalatayan ang inyo pong diringgin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy na. Welcome po. Muli po na nakita po natin, makasama rin natin si Sister Lita Lirag from Lipa City. Welcome po Sister Lita at kay Sister Imelda Tanyedo. Salamat po mga kapatid na tayo ngayon ay makakapag-aral po ng kanyang banal na salita. Ma'am Maika Mariano, good morning po sa inyo. Tayo po ngayon ay magpatuloy na sa ating pong pag-aaral at simulan po natin ito para makita po natin yung maganda pong mga points dito sa ating gagawing pag-aaral. Pakibuksan po ninyo mga kapatid ang inyong pong banal na kasulatan sa ganda po kasi itong pinapag-aralan po natin eh. Mark 12, Mark 30. Ano mga ba? Mark 12, yun, tama. Mark 12, 30 to 31. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, God's law is the law of love. O, di ba? Ang ganda po. Ang ganda po nitong ating pag-aaral sa umaga pong ito. Ano pong binabanggit po dito sa atin pong key text na pag-aaralan po sa umaga pong ito? Ang sabi dyan, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Malinaw po na ipinapaunawa po sa atin ito sa umaga pong ito. At ang sabi, the second is this, love your neighbor as yourself. Pag binasa po natin ito sa banal na kasulatan, meron po ito tatlong aklat sa Bible, particular doon sa gospel, na binabanggit po itong itong verse po na ito. Binabanggit po yan, tatlo. At dito ay malinaw po na yung pag-ibig. Yung pag-ibig po mga kapatid. Pinapaunawa po ito sa atin. Ngayon, ang sabi po rito, may tatlong aspeto po na dapat na makita natin yung pagmamahal po natin. Makita daw po saan? Makita po sa atin pong puso. O, di ba?
Love with all your heart. O, bakit po? Sabi po kasi rito mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, ang ibig pala pong sabihin ng with all thy heart is ano po? The whole inner man. Yung kabuuan po natin mga kapatid. Yung kabuuan. Bakit po? Kasi na kailangan po ito. Kasi binabanggit po sa Proverbs 4:23 na ang sabi po ron, ang sabi po sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Bakit po mga kapatid? For it affects everything you do. Ibig sabihin po mga kapatid, kung ano yung nararamdaman po ng ating puso, ay talagang makaka-apekto. Kaya pag ang nararamdaman po natin ay hindi pagmamahal, ay di yun din po yung lumalabas po sa atin. Kasi nga sabi po sa Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Di mo ba? Brother Jonathan Barigawa. Ganon yung nangyayari po sa atin. Kaya ang sabi doon, above all else, sa Proverbs 4:23, babantayan po natin ang atin pong mga puso. Kasi nakaka-apekto ito sa lahat po ng ating gagawin. Okay, tingnan pa po natin yung maganda pong binabanggit po rito sa ating pag-aaral. Ang sabi po, ang kasunod po dyan ay, sinasabi po dito ay, with all your mind, di ba? With all your mind, binabanggit din po dito sa ating pag-aaral. Ang sabi naman po doon, kasi tayo po ito yung ating emotional nature. Yan. Ganon tayo po mga kapatid. Meron tayong ganon. Yung emotional nature po natin. Ano po ito mga kapatid? Yung the seat of feeling. Doon talaga. Yun talaga po yung naano po natin. At ang sabi rito, sa Proverbs 4:27, bakit po natin titingnan din yung ating yung with all your mind naman? Ang sabi po kasi dito, sa Philippians 4:7, ang sabi po ay ganito mga kapatid. If you do this, ayan, pakibuksan po ninyo yung mga banal na kasulatan. If you do this, you will experience God's peace. Naman mga kapatid. Di ba? Kay buting maunawaan din po natin ito ngayon. With all your soul, with all your mind. Ang sabi rito, if you do this, you will experience God's peace. God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. Di ba? Napakabuti rin po. Kanina, yung heart, kinokontrol niya yung lahat. Ito naman, dito naman sa soul, magkakaroon tayo ng kapayapaan. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Kaya pansinin po natin mga kapatid, kapag marami tayong iniisip, di ba po? Pag marami tayong iniisip, Sister Elma Tancumeta, ano po mga kapatid, wala tayong kapayapaan. Kasi nga kahit nga yung pagpapahinga natin hindi ayos. Hindi parang natulog tayo, parang hindi kompleto. Kasi nga wala tayong kapayapaan. Kaya ito'y isang mabuting maunawaan din po natin ngayon. Kahit pansinin niyo po, kapag mayroon tayong hindi mabuting relasyon do sa ating kapwa, wala rin po tayong kapayapaan po mga kapatid. Diba? Pag mayroon tayong kagalit, Sister Lenny Rose Ison Pipito, di ba po? Pag mayroon ganun, napapansin po natin, wala tayong kapayapaan po mga kapatid. Wala tayong peace of mind. Kaya ito'y ipinapaunawa rin sa atin sa umagang ito, Sister Cassandra. Sandra. Okay. Ano ba po? Tuloy po natin. Ano bang sabi rito? But neither can this be the sense of it here, for here the heart is distinguished both from the mind and the soul. The heart then must hear mean the sincerity, mga kapatid, of both the thoughts and the feelings. Di ba? Kaya napakaganda pong maunawaan natin ito. Ito pa. Binabanggit din po sa ating pag-aaral, ano pang sabi doon? With all your mind pa, di ba? Sabi po kanina, sabi rito, these commands are intellectual nature. Intellectual nature naman daw po mga kapatid. Thou shall put intelligence into thine affection,
In opposition to blind devotion, thou shall love the Lord thy God. Okay, puntahan po natin yung panghuli, binabanggit dito, kung paano natin dapat mahalin ang ating pong Panginoon. Okay, sabi po rito, with all thy strength. Okay, ano naman po ito mga kapatid? Ang sabi po rito sa ating lesson, these commands are energies. Oh, energies naman po mga kaibigan. Kaya ang sabi po sa Ecclesiastes 9:10, eto, maganda din po eh. Maganda rin yung binabagay din sa Ecclesiastes 9:10, Sister Naning Makarai, good morning po sa inyo. Anong sabi? Whatever you do, do well. Ecclesiastes 9:10 po yan ha, pakibuksan po niyo yung mga Bible. Whatever you do, do well, for when you go to the grave, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. Di ba? Kasi kadalasan, ganyan po yung binabanggit, lagi nating sinasabi po sa ating mga sarili eh, na maglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos kapag yung retired na po tayo. Minsan may mga ganun po eh, parang, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo pag nagretiro na po ako. Nagretiro. Magpo-full time na po ako sa gawain. Parang ganun. Mga kapatid, napakahirap na ganun po ang gawin natin. Paano kung pagdating po natin ng retirement years natin, may sakit na tayo? Di ba po? May sakit na. Kagaya ko, nirarayuma na. Parang ganun. Parang hirap na maglakad. Baka po pagdating ng time na yun, ang katwiran po natin ay, Panginoon, hindi na ako masakit na kasi yung paa ko. Hindi po ba? May sakit na ako. Hinihingal na ako. Mga kapatid, dito po yung binabanggit po sa ating pag-aaral na dapat po first priority po natin ang ating po Panginoong Diyos. Naalala ko yung nakaraan na pinapakinggan ko po, sinasabi na yung ang trabaho po talaga natin na ito po yung ministry. Ito yung trabaho natin, ministry. At yung part-time job po natin, yung trabaho po natin ngayon. Kung ano man yung tinatrabaho natin, yun ang part-time natin. Pero ang priority natin talaga ay yung po yung ministry po, mga kapatid. Kaya ang sabi nga po dito sa ating lesson, taking these four things together, the command is the law is, thou shalt love the Lord thy God with all thy powers, with a sincere and fervid and intelligent and energetic love. Ganon po mga kapatid. Ganon ang summary po nun sa pagpapaliwanag po doon sa verse na binabasa po natin. Kaya kay buti po na maipaunawa po sa atin ang bagay na ito. Okay po. Yung pangalawa, anong sabi po doon mga kaibigan, mga kapatid? Ang sabi doon ay, the second is this, love your neighbor as yourself. Okay. Ano po ang ibig sabihin naman nun mga kapatid? Sa kabilang aklat po, yung sinasabi ko po sa inyo na sa ibang aklat po sa gospel, ang banggit po yan, di ba ang sabi po rito sa Mark 12, the second is this, love your neighbor as yourself. Sabi po doon sa Matthew 22:39, a second is equally important. Pansin nyo po yung term na ginamit. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. Pansin nyo po equally. Take note. Equally important. Pareho. Kapareho nung halaga nung love the Lord your God, yung love your neighbor as yourself. Okay po. Kaya kasi nga, 'di ba? Binabanggit kahit doon sa sa Beatitudes. Yung mga mapapalad, pero mayroon pong isang scene sa Bible na sinasabi po doon ay ano pong sabi po mga kapatid? Ang sabi po ay, Panginoon, tinatanong po gano'n, di ba? Kailan mo kami nakitang? Kailan po namin kayo nakitang hubad, gutom, di ba? Nakakulong. Di ba? Binanggit na gano'n. Anong sagot? Saan kung ano yung ginawa po natin sa ating kapwa ay parang ginawa mo na rin sa akin. Kaya yung pagmamahal sa ating kapwa,
sa ating kapitbahay, ay ano po yon? Ay pagpapakita rin ng pagmamahal po natin sa ating Diyos. Kaya kay buting maunawaan po natin yan sa umaga pong ito. Okay po, tingnan natin ngayon, ano yung magaganda pong ipinapaunawa sa atin ng atin pong pag-aaral. Tingnan po natin ngayong isa-isa. Sabi po rito, binabanggit po doon kanina, love is the basis of creation and redemption, is the basis of true education. This is made plain in the law that God has given us the guide of life to love Him, the infinite, the omniscient one, with the whole strength and mind and heart means the highest development of every power. It means that in the whole being, the body, the mind, as well as the soul, the image of God is to be restored. Ano ibig sabihin po nito mga kapatid? Na ito po ang foundation. Foundation po mga kapatid ng atin pong lahat ng gagawin po mga kaibigan, mga kapatid. Lahat ng ating gagawin, ang pundasyon ay pag-ibig. Kahit po sa nung nilikha tayo ng ating Panginoong Diyos, nung niredeem tayo ng ating Panginoong Diyos, sabi nga, 2 beses na ikay akin, di ba? Sabi dun sa awit, 2 beses. Unay nung tinubos tsaka yung nilikha po mga kaibigan. O ano pa ang banggit dito? Sabi po rito, like the first is the second commandment. Sabi nga ganon. Thou shalt love thy neighbor as thyself. The law of love calls for the devotions of body, mind, and soul to the service of God and our fellow man. At ang mabuting binabanggit po rito ay loving God requires devotion. Oh, di ba po? Talaga pong kahit po pala saan, mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin pwede sabihing mahal natin ang ating Panginoong Diyos kung winawalang bahala po natin yung ating pong katawan. Yung ating pong katawan. Dapat po makita rito yung pag-iingat po sa ating pangangatawan. Kaya papasok po ulit po rito sa ating po, sa second paragraph po ng ating pag-aaral sa umagang ito yung alin? Yung stewardship po mga kaibigan, mga kapatid. Stewardship. Pagiging mabuting katiwala ng atin pong mga pangangatawan. Kasi ang sabi po rito, para makapaglingkod tayo sa ibang tao, ay kinakailangan po natin ito. Makapaglingkod tayo sa ating kapwa, makapaglingkod tayo sa ating Panginoong Diyos, kinakailangan po natin. Ingatan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong pangangatawan. Good morning po, Sister Erlinda Esteban Monte Alto. Okay po, ano pang binabanggit po rito sa ating pag-aaral? Sabi po rito unselfishness underlies all true development. Okay po. Alalahanin po natin na kaya yung dumating po sa atin, di ba, mayroong labanan sa langit. Yung fall ni Satan ay nagsimula po yan sa kanyang yung kanyang selfishness. Sa selfishness po. Kaya dito binabanggit, kung tayo po ay bukal sa ating loob, walang pag-iimbot, walang hindi tayo nagiging maramot po mga kapatid, mas nagiging mabuti yung ating pong paglilingkod. Kaya ang sabi po rito ay, and this service, while making us blessings to others, brings the greatest blessings to ourselves. Di ba po? Ramdam po natin ito mga kaibigan, mga kapatid, na kapag tayo po ay naglilingkod, sino po ang higit na masaya? Yung po bang pinaglilingkuran natin? Di ba po higit na masaya po tayo? Mas higit po yung pagpapala na nararamdaman po natin kapag naglilingkod tayo sa atin pong kapwa. Kayo po, kahit po sa inyo pong sarili, ramdam po ninyo yung bagay na yan. Okay po, tuloy po natin sa ating pong pag-aaral pa. Sabi po rito, Lucifer in heaven desired to be first in power and authority. He wanted to be God. Tingnan niyo po Kaya yung pagiging niyo po,
yung desire niya sa power, yung pagiging self-centered po niya, ano po nangyari? Yun po yung nag-led to what? To rebellion and humanity's fall, mga kaibigan. Kaya po dito ay through the temptation to the self-indulgence and ambition, Satan accomplished the fall of our first parents. Kaya nangyari po yun. Nangyari po yung bagay po na yun, mga kapatid. Kaya sa ating buhay din ngayon, ganun pa rin. Meron pa rin mga pagsubok, yung mga tukso tayong nararanasan. Na yung mga tukso na ito ay nagpapakita po ng ano po, ng kawalang pag-ibig po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Kasi kung mahal natin ang ating pong Panginoong Diyos, ay susundin po natin ang kanyang mga utos. Di ba po? Kasi nga, kaya nga binabanggit, if you love me, di ba, sabi nga ron, sabi ng ating Panginoong Diyos, if you love me, keep my commandments. Good morning, Sir Mark. Good morning, Sir Mark. Salamat at kasama ka namin sa umagang ito. Di ba? If you love me, keep my commandments. Pero anong ginawa po natin? Alam natin ang kautusan, pero nababiolate pa po natin ito. Dahil nga po saan? Saan po, mga kapatid? Doon sa mga temptation, doon sa self-indulgence po natin, sa ating ambition. Yun po yung mga bagay, kaya nagagawa po natin itong mga bagay na ito. Kaya, ang sabi pa rito, and from that time to the present, the gratification of human ambition and the indulgence of selfish hopes and desires have proved the ruin of the mankind. Dahil po doon, mga kapatid, kung ano man ang nangyari po sa atin sa kasalukuyan, ay dahil po yan saan? Sa selfishness. Na nagsimula po saan? Doon po. Sa langit. Yung desire ni Lucifer na magkaroon po mapunta sa kanya yung power and authority. Yung gusto niyang maging Diyos. He wanted to be God. Kaya po nangyari ang mga bagay po na yan sa kasalukuyan. Okay po. Pero mabuti ang ating pong Panginoong Diyos kasi dito sa ating pong pag-aaral, sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, mayroong binabanggit naman po. Ito pa, ang sabi po rito sa ating pong pag-aaral. Under God, Adam was to stand at the head of the earthly family to maintain the principle of the heavenly family. At yan niyo po under God. Under God. Adam was to stand at the head of the earthly family to maintain the principles of the heaven family. This would have brought peace and happiness. Di ba? Kaya makita po natin dito na ipinapaunawa pa rin ng ating pong pag-aaral na ngayon, sa itong pag-aaral po natin ngayong umaga po ito na na kung wala po tayo sa ilalim ng ating pong Panginoon, hindi tayo magpapasako po sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi natin mararamdaman yung alin po? Yung kapayapaan at kaligayahan. Di ba? Binabanggit po yan dito sa ating pong pag-aaral. This would have brought peace and happiness. But, ito pa isa, but the law that none liveth to himself, Satan was determined to oppose. Kaya nga po, pansinin nyo ngayon, yung great controversy natin pong nararanasan. Yung gusto nating sumunod, pero hindi po natin magawa. Di ba? Kasi nga, yun yung ano po yun yung ayaw po ni Satanas. Yung magpasakop tayo, magpasailalim po tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Yung pagsunod natin sa kautusan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya ino-oppose na po yun hanggang sa kasalukuyan. Kaya laging mayroong pagtatalo sa ating isipan kung ano yung alam natin ang tama pero hindi po natin ito magawa. Kaya nga, yan binabanggit po di ba ni Paul, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Brother Marlon Lambino. Kasi nga mayroong ganun. May great controversy hanggang ngayon na naranasan po tayo. Okay, next. Ano pong sabi rito?
He desired to live for self. Di ba? Yun ang gusto niya. Mabuhay lang kayo para sa inyong sarili. Mabuhay lang kayo para sa inyong sarili. Gawin nyo lang yung gusto nyong gawin para yan sa inyong sarili. Di ba? Ano lang ipinapakita po nito? He desired to live for self. Diyan na po, selfishness. Selfishness po mga kapatid. Pabayaan mo yung kapwa mo, di ba? Parang ganun. Pabayaan mo yung kapwa mo. Basta gawin mo lang yung para sa iyo. Kung ano yung gusto mo, gustuin mo yan. Di ba? Pabayaan mo sila. Selfishness. Ano pa sabi rito? He sought to make himself a center of influence. Kaya ngayon, pansinin niyo po mga kapatid, pag hindi natin nabantayan ang atin pong mga puso ay talagang ganun po ang ating gagawin. Kaya sabi, guard your heart. Kasi kung ano yung desired po natin, yun ang gusto lang po natin. Kaya pag hindi natin isinangguni sa ating Panginoong Diyos, kahit yung buong maghapon po natin na ito, hindi natin na italaga ang ating sarili, hindi natin na imbitahan ang ating pong Panginoong Diyos, anong nangyari? Wala po talaga. Hindi nagiging maayos. Hindi nagiging in order ang atin pong buong maghapon. Kasi nga, yung selfish desires natin, yun yung gustong-gusto po natin na ginagawa po natin. Okay, tingnan pa po natin ang ating pong, ang maganda pang binabanggit po rito. It was this that had incited rebellion in heaven, and it was man's acceptance of this principle that brought sin on earth. Yan na. Yan na po mga kapatid. Yan na. Kasi yung sarili po natin, sarili lang ang naiisip po natin. Okay. When Adam sinned, man broke away from the heaven-ordained center. Alam po natin, kapag tayo may kasalanan, ano pong pakiramdam po natin? Malayo po tayo sa ating Panginoong Diyos. Sigurado pong na-experience nyo po yan. Kapag tayo nagkakasala, parang ang layo-layo po natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ako minsan mga kapatid, pagka yung bumabalik ako parang sa sanity ko po, yung parang, di ba minsan parang ang layo, kasi mabait ang ating Panginoong Diyos. May mga circumstances sa ating pong buhay na parang biglang magpapagising po sa atin na bakit ganito ang nangyari. Bakit ganun? Nakakapag-reflect po tayo. Ako po ay tumitingala po sa langit eh. At sasabihin ko, Lord, help me. Meron din mga instances na parang pag mabigat yung aking pong pakiramdam na hindi ko maintindihan ang nangyayari po sa aking buhay. Nagre-request ako sa ating Panginoong Diyos na, Panginoon, yakapin mo po ako. Kasi, ano po mahirap. Kakaiba yung pakiramdam. Na parang, parang wala na naman sa direksyon ang aking magiging maghapon. Kaya po, na idinadalangin ko sa Panginoong Diyos yung mga bagay po na yon. Okay po, tuloy po tayo. Ano pa pong sabi rito? A demon became the central power in the world. Where God's throne should have been, Satan placed his throne. Na dapat po dito sa mundo, ang central power ay ang ating pong Panginoong Diyos. Pero ano nangyari? Parang ito yung naging trono ni Satanas. Kaya dito, meron po talagang struggle tayong mararanasan. Meron tayong struggle na mararanasan. Pero, kay buti, alalahanin po natin lagi kong bukang bibig po sa inyo, mabuti po ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Bakit po? Laging mararamdaman natin sa ating buhay na gustong-gusto ng ating Panginoong Diyos na manumbalik po tayo sa Kanya. Na huwag tayong bibitaw po sa Kanya. Kaya nga, laging nung mga nakaraan po mga pag-aaral na nakasama nyo po ako rito, like ko ring binabanggit yung looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi pag nawala po yung paningin po natin sa Kanya, ay talaga pong napakahirap po. Napakahirap. Kaya ang sabi rito, the world laid its homage as a willing offering at the feet
of the enemy. Mga kaibigan, mga kapatid. Ano pa ang makikita po natin dito? Sabi po rito sa ating pag-aaral, Jesus restores. Di ba? Siya yung magpapanambalik po ng lahat ng ito, mga kapatid. Hindi papayag ang ating po Panginoong Diyos na parang hanggang ganito na lang. Na parang yung nilikha niyang mundo at yung tao na nilikha po niya sa pamamagitan ng kanyang kamay ay mapapahamak. Di ba po? Kasi lalahanin natin, sa lahat po ng nilikha ng ating Panginoong Diyos, tayo yung espesyal. Espesyal yung pagkakalikha po sa atin. Tayo lang yung lahat ng nilikha ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Alam niyo naman po sa Genesis yan, sinabi niya lang. Magkaroon, di ba? Magkaroon, nagkaroon. Pero yung tao, ano pong ginawa niya? Kumuha siya ng alabok at binigyan ng hininga ng buhay. Di ba? At ang pinakaano po doon ay, ginawa tayo saan po? Image and likeness po ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya, hindi papayag ang ating Panginoong Diyos na tayo po ay mapariwara. Sister Chisil Salibio Oliva, good morning po sa inyo. Sister Nelsie Magsino at Sir Pham, good morning po. Okay po, diretso po tayo sa ating pag-aaral. Sabi pa po rito. The transgression of God's law brought woe and death in its reign. Alam naman po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans po yan. Romans po, di ba yan? Nasa Romans po yan. Transgression. Dahil sa pagsalansang po, mga kapatid, ito, nararanasan natin yung iba't ibang pakiramdam po natin sa ating mga buhay. Kaya nagkakaroon tayo ng yung pagkakasakit. Ayan na. Nakita na po natin yung kamatayan, di ba po? Naranasan na po natin. Okay. Sabi pa rito, through disobedience, man's powers were perverted, and selfishness took the place of love. Kaya ngayon, sa halip na ang maramdaman po natin yung unselfishness, yung pagmamahal para po sa ating kapwa, ay ano po nangyari? Iba po ang naipaparamdam natin. No? Nandun yung pakiramdam ng pagiging madamot po tayo, mga kapatid. Sa halip na pag-ibig. Minsan, naiinis tayo, nabubwisit tayo sa ating pong mga kapwa. Kasi nga, dahil po yan sa pagsalansang po, mga kapatid. Disobedience. His nature becomes so weakened that it was impossible for him to resist the power of evil. Yung human nature po natin po, mga kaibigan, mga kapatid, ay inclined po tayo saan? Sa paggawa ng pagkakasala. Hindi natin kayang mag-resist po, mga kapatid. Pero, ang maganda po rito, sa tulong po ng ating pong Panginoong Diyos, mau-overcome po natin ang mga bagay na ito. Kaya nga, paulit-ulit na naririnig nyo pa rin ito yung total surrender po. Total surrender. Kasi pag hindi po tayo, hindi natin isinuko ang ating pong sarili sa ating Panginoong Diyos at hindi natin hiniling na siya yung gumawa sa ating pang-araw-araw na buhay, mahihirapan po tayo. Kaya pansinin niyo po, kahit doon sa ating lesson study po, mga kaibigan, mga kapatid, inuulit-ulit doon na kailangan po natin ng alin? Ng presence ng Holy Spirit. Ng presence ng Holy Spirit. Kasi kung hindi, kung wala po ang banal na Espiritu sa ating buhay, wala po, mahihirapan po tayo. Kaya nga, sa isang pag-aaral pa, binabanggit na, mayroon akong narinig na pag-aaral, sabi ay, kailangan po natin na hindi lang basta ang panalangin po natin ay, Panginoon, makita po nawa sa akin ang ang bunga ng banal na Espiritu. Hindi dapat po gano'n na ating panalangin. Anong dapat natin panalangin? Na ang banal na Espiritu po ang mamuhay mismo sa atin po mga sarili. Banal na Espiritu mismo po ang mamuhay. At dahil kapag ang banal na Espiritu ang namumuhay po sa ating mga sarili, sa ating puso at isipan, ano po mangyari po, mga kapatid?
makikita po yung alin? Yung bunga po nito. At kung magkayon, lahat yung alin? Yung pita ng laman, ano po? Ay unti-unti yung mawawala. At ang makikita po sa atin ay bunga ng banal na espiritu. Ang kaso po mga kapatid, yun ang isa sa nanineglect po natin. Nanineglect. Bakit po? Pansinin nyo, kahit sa 777 po natin at sa midweek prayer, binabanggit po dun eh. Pray for peace. O, di ba? Yun ang lagi. Pray for peace at ano? At yung indwelling ng banal na espiritu sa ating buhay. Pero pansinin nyo po mga kapatid, kahit sa midweek po natin, anong panalangin po natin? Nakakalimutan po natin na imbitahan ng banal na espiritu sa atin pong mga buhay. Na dapat yun ang una po nating idinadalangin sa tuwing pananalangin po natin sa 777, hindi yung parang pagalingin nyo po yung ako sa aking karamdaman, yung mga ganun po, di ba? Yun lang sinasabi natin. Pero nakalimutan po natin na i-invite ang Holy Spirit sa atin pong buhay. Nakalimutan po natin ang ating Panginoong Hesus na imbitahin din po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Di po ba? Kaya ito po yung isang antidote dito po sa atin pong pag-aaral para po ma-resist po natin yung the power of evil. Yung banal na espiritu. Hindi lang po basta ito hindi lang basta siya ay comforter, Brother Marlon. Yung banal na espiritu. Marami po siyang pwedeng gawin sa atin pong buhay. Kaya po ito ay mabuting ipinaunawa rin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ano pang sabi po rito sa panghuli? Men had chosen a ruler who chained them to his car as captives. Christ came to the world to show them that he had planted for them the tree of life, the leaves of which are for the healing of the nations. Di ba? Mababasa po natin sa Revelations po mga kapatid. Isa ito sa nagbibigay po ng excitement sa akin na kapag nananalangin po ako na parang yung kung dumating yung panahon na ako po'y makasama sa langit na bayan, syempre nandun talaga excitement na makita yung ating pong Panginoong Diyos ng mukhaan. Di ba sabi nga sa awit, pagmukhaan kang nakita sa langit na maganda. Di ba po? Yung awit na yun, pag ginaawit po natin. Pero isa po to sa, sabi ko sa inyo, isa sa nagbibigay sa akin po ng excitement na makarating po sa langit ay yung makita po yung tree of life. Yun po yun. Kasi, di ba, isang puno, 12 fruits sa isang taon. Kasi every month, iba-ibang bunga yung ibinubunga ng puno. Ay napaka-imposible pong gawin yun mga kapatid. Kasi sa farmer, pwedeng iba-ibang klase ng isang species ng halimbawa puno ng mangga, iba-ibang bunga pwede mong gawin. Pero hindi mo pwedeng idugtong doon yung hindi niya kamag-anak. Pero yung puno na nandun na tinanim ng ating pong Panginoong Diyos, ibang klase. Ibang klase po mga kapatid. Kaya ang sabi po rito, Christ came to restore the tree of life, offering ano po ang gagawin po nung ano na yun? Yung tree of life po na yun, di ba ang sabi ron? Offering healing. Ayan po. And redemption from sin's effects. Di ba po? Tingnan niyo po mga kapatid. Hanggang sa langit na bayan, tayo pa rin yung iniisip ng ating pong Panginoong Diyos. Yung kagalingan pa rin po natin po mga kapatid. Healing po mga kapatid. Kaya sa panghuli, ang sabi po rito, unselfishness and love are essential for true development and living a life aligned with God's principle po mga kapatid. Kailangan po natin ito. Kaya tayo po, yung ating human nature, madamot po talaga tayo mga kapatid. Naway maalis po ito. Hindi lamang po yung sa kung anumang tinatangkilik na madamot po tayo. Saan pa po mga kapatid? Kahit po sa oras natin.
kahit sa oras po natin, madamot po tayo. Tanong sa inyo sa umaga pong ito, bago po tayo magtapos. Sa 24 hours na ibinigay ng ating pong Panginoong Diyos, tanong po sa ating lahat, ilang oras ang itinalaga po natin sa ating Panginoon? Ilang oras po rito ang itinalaga natin para po sa ating kapwa? Ilang oras po dito ang itinalaga natin para sa paglilingkod, sa mga paglilingkod po mga kapatid? Di ba po? Ilang oras din ang itinalaga natin sa paghawak natin ng cellphone? Di ba? Next year, wala po tayong pwedeng idahilan do sa program po ng ating pong iglesia, kasi next year lahat ng avenues na pwede nating gamitin para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay gagamitin po natin. Kaya next year po dapat ay wala tayong pwedeng sabihin na wala tayong panahon, kasi lagi tayo nakakahawak ng cellphone, kasi gagamitin po natin yan mga kapatid. Kaya kay buti na sa umagang ito ay may punawa po sa atin na malinaw na maalis po yung alin? Yung selfishness po sa atin. Maalis po mga kapatid. Kasi ang sabi rito, unselfishness and love are essential for true development and living a life aligned with God's principle. Sa umaga pong ito, naway pinagpala po tayo ng ating Panginoong Diyos na yung pag-ibig na ipinaranas nawa sa atin ng ating pong Panginoong Diyos ay maiparanas din po natin sa atin pong mga kapwa. Kaya magandang umaga po, Sister Olive Padilla, Brother Marlon Lambino, happy birthday to you. Happy birthday. Naway ang patuloy na pagpapala ng Panginoong Diyos ay iyong maranasan sa panibagong taon ng iyong buhay. Kung wala na po kayong reflections, tayo po ay dadako na po sa ating panalangin. Pero bago po ako manalangin, nais ko pong batiin ng mga nakasama po natin dito. Sister Esther Nacario Gregorio, salamat po, kasama ka namin. Good morning po dyan sa inyo. Brother Rex Bumantay, good morning din. At kay June Jabez Hondanero Gaan, magandang umaga po sa inyo. Tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. O makapangyarihan po naming Diyos, salamat po na ipinaunawa niyo po sa amin kung gaano niyo kami kamahal, kung gaano po kayo nagkikir sa bawat isa po sa amin. At ang nais po ninyong lahat kami ay makatanggap ng buhay na walang hanggan at huwag kaming mapahamak. Panginoon, salamat po sa inyong provision. Salamat po na sa bawat araw po ng aming buhay, ipinararamdam po ninyo kung gaano nyo kami kamahal. At salamat din na sa tulong po ng banal na Espiritu, ang pag-ibig na inyong ipinararanas sa bawat isa ay amin ding ibabalik po sa inyo, na may kasama pong paglilingkod, hindi lamang po sa inyo, maging sa amin pong mga kapwa. O Panginoong Diyos, sa araw po na ito, nais po namin kayo po ang siyang patuloy na gagawa po sa aming mga buhay. Nakikiusap po kami, huwag niyo pong pahintulutan na ang mga makamundong bagay ang amin pong gawin, kundi piliin po namin gawin ang mga makalangit na mga bagay. O salamat din na sa araw na ito ay ang patuloy na pakikisama po ng banal na Espiritu mararanasan po namin sa lahat po ng aming mga gagawin sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. At dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa huling araw ng aming paghahanda para sa banal na araw ng Sabat, huwag po namin itong ubusin ang aming lakas at sigla sa paggawa. At pagdating po kinabukasan ay masasakit ang aming pong mga pangatawan at nakakaramdam po kami ng panghihina. Bagkus, asamin po namin at maging kaligayahan po namin na ang pagdating ng araw ng Sabat ay para po gamitin namin sa paglilingkod po sa inyo at pagpupuri po sa inyo. Hindi sa pagpapagaling kung anuman ang nararamdaman namin hindi mabuti sa amin pong mga pangatawan. Panginoong Diyos, amin ding itinatagubilin at idinadalangin po sa inyo si Brother Marlon sa kanya pong pagdiriwang ng kaarawan
sa araw na ito. O salamat, kayo po ang Diyos na laging nagpapala po sa Kanya. Kayo rin ang Diyos na laging naghahanda ng Kanyang daang lalakaran. At kayo rin po ang Diyos na laging nagpapaunawa kung ano po ang dapat naming gawin sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy niyo po siyang samahan sa Kanya pong pagtatapat at sa mga paglilingkod na gagawin, kayo po nawa Panginoong Diyos ang magbigay ng inspirasyon. Salamat po na sa araw na ito, sasamahan niyo po kaming lahat at ang aming pong dalangin, punanawa ang lahat ng kakulangan sa iba't ibang aspeto po ng aming pamumuhay at patuloy po kaming manampalataya at magpuri po sa inyo. Salamat po o Diyos, dininig ang aming pong panalangin dahil ang lahat ng ito ay aming pong dalangin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, salamat po. Salamat po na ako po inyong sinamahan sa ating pong pag-aaral sa umagang ito. Bukas po, sino man ang mga kasama po niyo dito sa StreamYard, naway patuloy po nating pag-aralan at subaybayan ang series po na ito sa aklat po na Reflecting Christ. Paalam po sa inyong lahat. Paalam po mga kapatid. Preach the truth is never sure to preach again. To a dying man as a dying man. Stand for truth is never sure to live tomorrow. All for him, all for him. Serve the Lord as never sure to serve again. To Almighty God as a feeble man. Love the Lord is never sure what comes tomorrow. Live for Him, live for Him. Now is the time to hear His voice. And hear the call amidst the noise. Take hold the flame that lights the way, and bring glory to His name. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Will you stand for Him, though the heavens fall? Will you dare to live for Him alone? Let us dare to be true and brave, standing firm amidst the waves, holding high the blood-stained banner of our Prince Emmanuel. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Dare to pray like Hannah, dare to live like Job, dare to love like Jesus, who would die to save us all. Will you stand for Him, though the heavens fall? Will you dare to live for Him alone? Will you dare to live? Let us dare to live. I will live for Him and Him alone. We have been called
all the world worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me